Bakit ito na-abolish at bakit muli itong ibinabalik? ROTC or the Reserve Officers Training Corps ay programang idinisenyo upang magbigay ng edukasyon at pagsasanay sa militar para sa mga mag-aaral na posibleng serbisyo sa pagtatatag ng depensa kapag may emergency ang bansa. Balikan natin ang naganap noong February 2001. Ang katiwalian ng programa ng ROTC ay isiniwalat ni Mark Chua, isang second-year mechanical engineering student ng University of Santo Tomas, kasama ang isa pang kadete na si Romulo Yumul. Nagsampa sila ng formal na reklamo na may pamagat na Struggle Against the System, na napublish sa Varsitarian, ang opisyal na publication ng UST. Nagdulot ito ng pagkatanggal kay Major Demi Tejares, ang commandant ng ROTC unit kasama ang iba pang opisyal. Pagkatapos ng isang buwan ay nawala si Chua. Nakatanggap ng tawag ang kanyang magulang at sinabing kinidnap umano ito. At kailangan nilang tubusin sa halagang 3 milyong piso. Pagkatapos ng 2 araw, ay natagpuan ang naaagnas na katawan ni Chua sa Pasig River. Ang pagkamatay ni Chua ay naging daan sa abolisyon ng mandatoryong ROTC. Noong 2019, ay binigyan pansin ulit ito ng dating Pangulong Duterte ang apurahang panukala ng Senado na nag-uutos sa grade 11 and 12 ng mandatoryong sumailalim sa ROTC program. Inaprubahan ng House of Representatives sa 17th Congress ang panukala nitong muling buhayin ang mandatory ROTC para sa mga senior high school students, ngunit nabigo ang Senado na maipasa ang bersyon nito ng panukalang batas. Noong 2022, ang mandatoryong ROTC ay kabilang sa mga priority bills sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational Ang institutions. pagtulak sa pagbabalik ng mandatoryong ROTC ay pinangunahan ni Vice President Sara Duterte Carpio na nabanggit na niya sa kanilang mga campaign rally noon. Samantala, tutulong ilang mambabatas at security personnel at sinabing ang muling pagbuhay sa mandatoryong ROTC ay maaring magtanim at magsulong ng karahasan sa bansa. Kung patriotismo ang issue, maipapakita pa rin ng kabataan ang kanilang pagmamahal sa bayan sa iba't ibang paraan. Makakatulong ba sa ating bansa kung ibabalik ang ROTC o makakaperwisyo? Comment below. Follow Love Josie sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Hanggang sa muli, Love Josie.